Eto na mga kababayan ko, mainit na balita ito at kumakalat sa loob ng social media. Anak ni JPE na si Katrina Ponce Enrile, mga kababayan ko binanatan. Binanatan po si Sas Rogando Sapot at si Butangera Joharlika. Dawit din dito si dating Secretary Paandar. Uy! Si Secretary Paandar, bakit nasangkot si Secretary Paandar dito? Puro pabibo daw mga kapatid Eto, liwanagin natin ang lahat, okay? Gusto ko munang pakinggan nyo si Ma'am Katrina Ponce kung paano niya dineliver itong mga salita na tawa ng tawa si Ma'am Divina Valdemores tuloy ang laban. Noon, sinasabi natin, ayaw natin ng diktador. Tapos naging okay si diktador. Gusto natin si Duterte kasi nagmumura, makatao, lahat-lahat, and all that. Whatever the people want, right? Entertainment. Now, we have a president who is educated, who is a gentleman, who is trying to do right and redeem their name. Ma'am Katrina, hindi nila maiintindihan yung gentleman. Kasi gusto nila yung berdugo. Yan, shoutout muna ako kay Tita Emily Sipagan. Ang revelasyon, this week napuyat ako sa kapapanood ng topic discuss ahead ko. Go ahead, Tita. Thank you very much for watching. Ma'am Katrina, ayaw nila ng diktador. Ayaw din nila ng matalino. Gusto nila yung palamura. Wala namang problema sa palamura, sa totoo lang. No? Wala namang problema sa palamura mga kababayan ko Kaso yung palamura, medyo sumobra. Naghalal ba naman kayo ng isang Naghalal ba naman kayo? Alam niyo na. Naglagay kayo sa posisyon ng isang taong nakilala nyo ng kampanya. Diba? At naibigay naman ng boto, naging presidente. No? Ngayon, mga kababayan ko, may point dito si Katrina Ponce sa sinabi niya na, ulitin ko nga ito para marinig natin na maayos. Ayan. Kasi nagmumura, makatao, lahat-lahat, and all that. Whatever the people want, right? Entertainment. Totoo yung sinabi mo, Ma'am Katrina, entertainment. Kasi pag sinabi nga naman ni Digong na may addict tayong presidente sa Malacanang. Meron! Totoo yan, Ma'am Katrina. Pag sinabi ni Digong na pag sinabi ni Digong na addict tayo may presidente. Tuwan-tuwa yung taong bayan. Totoo yan, Ma'am Katrina. Pagpapalakpakan po talaga yung mga hindi nakakaalam. Masakit man kasi sabihin ng katotohanan, minsan yung ibang Pilipino hindi alam yung sinasabi nito ni Tanda. 'Di ba? Pinakita ko sa inyo. Sabi ni Tanda nung nakaraan. Yung the People's Initiative, implement the ganyan. Kaya kailangan ng taong bayan. If you want to change the Constitution, sabi niyang ganon, palitan daw natin. Pinakita ko sa inyo yan, ebidensya. Tapos ngayon, nung binawi niya sa Davao, mga kababayan ko, doon papasok yung sinasabi ni Ma'am Katrina Ponce na mga kapatid, entertainment. Yung mga DDS sentimental, mga kababayan ko, totoo to, yung mga DDS sentimental, ando doon. Yung mga sentimental DDS, nag-iiya, tuwan-tuwa sila. Hindi alam ni PRRD, mga kababayan ko, pinagtitripan siya ng mga DDS sentimental doon. Dating Pangulo, pinagtitripan ka ng mga dati mo nasasakupan, kailangan ayusin natin yung ginagawa mo. Ituloy natin yung mga plano mo. Ganun dapat. Kung kinatigan mo tong People's Initiative para sa para sa taong bayan na sinasabi mo, di ngayon sana hindi na nagpatawag ang Senate ng professional sa charter change. Di ako nagsisinungaling mamaya tatapik ko yan. Nagpatawag sila. That's the entertainment. Tuloy! We have a president who is educated, who is a gentleman, who is trying to do right and redeem their name. Ay nako, ayaw nila yan. Ayaw ng Pilipino ng gentleman. Ayaw ng Pilipino ng educated.
Ayaw ng Pilipino na marunong sa pagpapatakbo ng ekonomiya ng bansa. Ang gusto nila yung nagpaparami ng tao sa simenteryo. Ma'am Katrina, gumising ka sa katotohanan. Ayaw na ayaw ng mga tao si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi daw marunong magpatakbo ng ekonomiya. Biruin mo sa sobrang hindi marunong magpatakbo ng ekonomiya ni Marcos Jr., ang nangyari yung mga magsasaka binigyan ng titulo. Hindi talaga marunong magpatakbo ng ekonomiya si Marcos Jr., mga kababayan. Aminin na natin ang totoo. Diba? Totoo yan. Ayaw ng mga tao ng gentleman. Gusto nila yung may iron fist para yung mga tao diretso sa simenteryo. Yan ang gusto ng Pilipino eh. Pinapalakpakan ng mga DDS sentimental sa Davao. Hindi na ako nagtaka, kaya pala napuno-puno ang simenteryo sa Davao. Diba? Huwag na natin ipilit, Ma'am Katrina. Ayaw nila ng gentleman. Ayaw nila nung may pagmamakal sa bahay. Gusto nila galit at kurap sa taong bayan. Yan ang gusto ng tao ngayon. Yung magnanakaw, mga kabatid. Diba? 51 billion pesos. God damn it. Oh my God. Kawawa taong bayan. My God. When I say right for the Philippines, no one is perfect. Not even him. Wala talagang perfecto, ma'am. Kahit nga si Pangulong Bongbong Marcos, hindi perfecto eh. Si PRRD, di rin perfecto. Si Gloria, di rin perfecto. Mga kababayan ko, lalo na si Pinoy, kulang-kulang talaga kahit yung iba ba. Diba? Tuloy. Maybe hiccups. At yung mga hindi niya napagbibigyan and those that desert him, it's painful to see how blatantly paano nga naman hindi pagbibigyan, Ma'am Katrina? Kita mo, di ba? Kita mo, di ba? Kumikbak na nga sa pera ng taong bayan sa administration. Yung mga vlogger. Tapos hindi na pagbigyan ngayon yung bata nila na wala kagad sa posisyon. Ang ending, lumaban. Kasi walang money, mga kababayan. Tuloy natin. Go to whoever they wish could hurt their former boss the most. Yung former boss nila, yun. Sabi naman dito, sabi pa dito, mga kababayan ha. Also, sabi pa dito, eto na. Ma'am Katrina Ponce, ito na po. That Martin Andenar. Si Paandar ba yan? Labasan mo daw sila ng ebidensya dyan, madam. Buti na lang, hawak ko. It's not based here. He is not based in Beijing. He's the one funding all this disinformation. Like Maharlika. May nagpopondo ng disinformation. Maganda yan. Oo, mga kababayan ko, maganda yan. Tangkilikin natin. Tangkilikin natin yung disinformation na yan. Nakakatulong sa taong bayan yan. Uunlad talaga tayo yan. Piruin mo yung disinformation, napapakain natin yung taong bayan, mapapakalat natin yung maling impormasyon. Napakaganda niyan, ginagawa mo, Paandar. Ang lupit mo talaga. Biruin mo yung disinformation, napakalat nyo, nakatulong kayo sa taong bayan, napaangat nyo yung ekonomiya. Nandahil sa disinformation, intindi nyo. Tuloy. Texas. All these others, they're not doing this. Ay nako, mabait yang si Sas. Si Sapot, mabait yan. Bakit mo naman ginaganyan, Ma'am Katrina? Walang ginagawa yan tao na yan kundi manuhol, mansulsol. Hindi masama ang magsulsol. Diba? Mga kapatid, wake up, Filipino people. Diba? Mabait yan si Sapot. Mga kababayan ko, ang ginawa niyan, maging puting ahas, isulsul ng isulsul at ilaglag ng ilaglag ang gobyerno. Napakabait na tao niyan. Kaya pinagpapala ng Diyos, di ba mga kababayan ko? Kasama na ngayon sa China nung pander. Magaling. Mga kapatid, di ba? Tuloy natin. They're doing this because they're getting paid. You want to continue to listen to their rants? Go ahead. But I'm just telling you, they're being paid. Diba mga kababayan ko, sino pa yung funded? Sige nga, ito natin. I just found out also that Martin Andenar is not based here. He is not based in Beijing. He is the one funding all this disinformation.
like Maharlika, like Sas. Si Maharlika, magaling yun, mga kababayan ko, makatao yan. Mga kapatid, makatao yan si Maharlika. Hindi ako maniniwala ba akong pandit yan, mga kababayan ko? Makatao yan si Maharlika, biruin mo, para daw siya sa taong bayan. Minumura niya araw-araw yung presidente na nagbibigay ng lupa sa mga magsasaka. Kasi masama daw ang tumulong sa mga magsasaka. Diba? Si Maharlika para daw sa taong bayan yan, mga kapatid. Ibinibigay niya sa taong bayan. Siya daw ay maka-Pilipino, tagabayad ng buwis gamit ang pagpapadala ng Senwick. Mga kapatid. Diba? Malaki na itutulong ni Maharlika. Paano naging pandit yan? Nagtataka naman ako. Diba? Marcos Jr., kumilos ka. Anong gagawin natin ngayon? Diba? Binabaliktad ka. Mga mababait na influencer tong nakakaharap natin ngayon. Tayo ang masama dito. Sila ang mabait. Sila ang tama. Diba, mga kababayan ko? Sila ang tama. Imagine ninyo, mga kababayan ko, diba? Ang lupit ni Hitad, diba? Tignan nyo. Oh. Tama sila, mga kababayan. Pinopondohan pala ng nasa China. Kita mo sa sobrang bait ni Maharlika, mga kababayan ko. Pati pamangkin ni Abel, dinamay niya sa kwento para lang masiraan yung tao. Napakabait na tao talaga niyan. Dapat yan ang tinutularan natin. Yan ang idolo ng taong bayan. Tuloy! Like all these others, they're not doing this out of love of country. They're doing this because they're getting paid. You want to continue to listen to their rants? Go ahead. But I'm just telling you, they're being paid from China. When another country is trying to control even the narrative that is going to be brainwashing everybody here. Ganun talaga. Kailangan nila i-brainwash. Kasi nakakatulong sa taong bayan yung pag-brainwash, Ma'am Ponce. Alam niyo po paano nakakatulong yun? Madali nilang mauuto yung mga tao kasi sila lang ang makikinabang. Diba? Oh. Ma'am Katrina, yan ang totoo. Huwag na nating itago. Yan ang totoo. Aminin natin sa taong bayan na ginagamit nila ang mga Pilipino para maikubli ang nakatagong yaman. 51 billion, may 700 million pa. Mabait yan. O, tuloy natin, mga kapatid. In deep trouble. We are easily fooled. We like to always go with the underdog. But who is really the underdog? Try your best to broaden your mind and think about it. It's usually the people in power. Sila pa natin binabato, di ba? There was never a president here that was truly loved. Being on the top, isang mali mo lang, pupunahin. Pero lahat ng magandang ginawa mo, kinakalimutan. Yan ang ginagawa nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Mas naaalala ng taong bayan yung mga maling nagagawa na sinasabing kwento kaysa sa mga magaganda. Yan ang nagiging problema, mga kapatid. Kaya dapat talaga tangkilikin natin yung fake news, mga kapabayan ko. Mas nakakatulong yan eh. Maganda naging resulta sa taong bayan. Oo, pakinggan nyo ng pakinggan yung mga fake news. Tama yun. Saksak nyo sa ulo ninyo. Yung mga DDS vloggers. Saksakan nyo lagi yung mga tao ng fake news. Yan naman tayo eh. Kahit naman anong magawan tama dito, gusto nyo lagi, biglaan eh. Tsaka makakita ng presidente, mga kababayan ko, in just one click, meron na ba kagad bigas? Paano matutupad yun? Hindi nyo nga pinapaltan yung economic provision eh. Oo, mabababili natin ng bigas. Example, mabababili natin ng bigas. Sobrang baba. 19 pesos, 19.50. Mga kababayan ko, 19.75 na nga ang presyo ng bigas dun sa farmers eh. Bakit nagmamahal? At tanongin nyo, of course, para magmamahal yan, bibili niya ng mga mamimili. Hindi naman po, pag sinabing mamimili, yung mga namumuhunan, yung mga bibili dun sa mga magsasaka ng halagang 19 pesos, mga kababayan ko, tapos itatago nila, i-deliver na ibebenta nila ng ibebenta nila sa market ng 35 pesos, di tiba-tiba sila. Diba? Tiba-tiba sila. Paano natin mahahanap yung 20 pesos na bigas? Kung kayo-kayo nga dyan, ayaw nyo nga pagtulong-tulungan yung charter change para mabuksan yung economic provision. Iyak kayo ng iyak sa social media. Diba?
O, suportahan nyo lagi yung fake news. Nakakatulong talaga yan eh. Nabubuhay kayo dyan eh. O, sige, tuloy. O, rumebat naman to si Inday. Patunayan mo dahil nasa inyong resources, may pera kayo sa inyong kapangyarihan na si Andanar, si Mahardika, si SAS ay binabayaran ng China. Paano, liwanagin natin ha? Ang pinopoint ni Ponce doon, nasa China, yung nagbabayad. Not totally na sinasabihan niya. Ikaw, nililis mo na naman yung kwento eh. 'Di ba? Ako naman, oh, wag mo ilis yung kwento. Tingnan mo, pati ikaw namumblema ka na rin. Uy, ano ba? Wag mo ilis yung kwento, Day. Namumblema ka na. Namumblema ka na. Oh, problemahin niyo ulit yung $1 billion na ibabayad mo, ha? Magpakita ka ng isang ebidensya na ako ay binayaran ng China. Eh paano? Paano ka papakitaan ng ebidensya? Challenge kita, ha? Labas mo ang ebidensya ng pulburon at ilabas mo lahat 'yan, ilalabas ko sa iyo. Ang alam ko, may ebidensya ako dito. Malinis at konkreto. Ito. Oh, ayan. Meron kang kaso, mga kababayan ko. Haharapin mo 'yan sa korte. Oh. Ayan, yan ang totoo, mga kababayan ko. Ito totoo to, kaso. Oh, ayan, kaso. Oh, haharapin mo sa korte ngayon 'yan. Oh, 'yan ang totoo. Pero yung sasabihin mo na lalabasan ka namin ng kaso na binabayaran ka, ebidensya, bakit? Kailan ba nagkaroon ng ebidensya? Sige nga, tanongin nga kita. Kailan ba nagkaroon ng ebidensya ang bigayan sa inyo? Eh, bank to bank transfer yan, pabuksan natin yung bangko mo. Sige, challenge kita. Labasan tayo ng bangko ngayon, oh. Oh, deal. Oh. Simplihan lang 'to. Labasan tayo ng bangko, halong-halong katan tayo ng bangko, tignan natin. O sino sa atin ang totoong bayaran? Kasi pinagbibintangan na rin naman kami ng mga kasamahan namin. Na pag nagtatanggol kami sa gobyerno, bayaran kami. Kapag nasa panig kami ni Bongbong, bayaran kami. 'Di ba? Hindi labasan tayo ng kaso. 'Di ba? Halongkatan tayo ng bank accounts. Eh maghalongkatan tayo kung may pumasok diyan na galing kay Andanar, bahalay natin, 'di ba? Simpleng bagay, mga kababayan ko, 'di ba? Oh, wala magpapakita ng ganun for sure. Kaya nga ang hamon ko sa iyo, kung inakusahan ka ni Ponce, mas maniniwala ako kay Ponce. Bakit? Siyempre, yung information nanggagaling sa tatay niya. Eh, magaling sa intelligence in really. O ba? Gusto nyo, labasan tayo ng ebidensya. Kasi yung ebidensyang sinasabi ni Katrina, meron ako. Oh, mawawasa kayo dito sa akin tatlo talaga. Meron ako. Meron akong ebidensya na tumatanggap ka ng pera. At meron din ako recorded dito na tumatanggap ka ng pera. Pero bago ko ilabas yon, hinahamon kita, ilabas mo yung pulburon. Pag hindi mo na ilabas yung pulburon, eh, wawasakin kita dito. Sa tingin mo, magsisinungaling si Katrina. Sa unang banat pangalan ni Katrina eh. Sabi ko nga, hindi nagsisinungaling to. Malamang sa malamang, ang laman ng banat ito galing kay JPE. Diba? Mga kababayan? Malamang sa malamang, hindi magsisinungaling to kasi mga kababayan ko, may ebidensya na magdidiin sa inyo eh. At isa pang ebidensyang hawak ko dito, maliwanag sa maliwanag, eto, may kaso ka. Diba gusto mo, hinahanapan mo ko? Eto, kaso mo. Ha? Kaso mo yan. Ayan, no? Oh, ayan ang totoo. May kaso ka talaga. Haharapin mo talaga yan. Oh. Ngayon, ang tanong ko dito, kailangan ko pa bang hanapan ng ebidensya si Ponce? Well, pwede naman. Kaya naman namin ilabas yun. Tuloy. Ikaw ay isang ahas din na utusan ni Lisa Smugs. Siyempre si Lisa ang nag-appoint sa'yo, si Lisa Smuggler. Alam mo, hindi porke in-appoint, hindi porke nilagay doon
Hindi porke na-point ni Pangulong Bongbong Marcos. Correction na, not Lisa Smug. Ang pangalan niya ay Maria Luis Araneta Marcos. Ha? Okay? Correction lang ha. O, sabihin natin, Lisa. Okay? Hindi siya in-appoint ni Lisa. Si Marcos Jr. ang nag-appoint sa kanya. Ay, dyan pa lang, fake news ka na. Wala ka na naman ebidensyang maipakita. Diba? Ito po ay naipapakita ko sa inyong, sa buong mundo, na effective tayo. Oo, effective ka nga. Effective ka sa paninira ng tao. Kung tutusin, pang Guinness Book of Record ka na eh. Sasabihin mo na effective ka? Totoo, effective ka. Napaka-effective mong gamitin panlaban, panira sa ibang tao. Pero ang tanong ko sa'yo, reliable ba yung sinasabi mo? Until now, wala ka maiproven sa Pulburon. Wala ka maiproven na si Lisa Smuggler. Wala ka maiproven na si Michael Ma Smuggler. Wala ka maiproven sa lahat ng mga binanat mo, tandaan mo, puro photos lang ng company ni Lisa, sinabihan mo ng smuggler. Oh. Saan ka po posisyon ngayon? Sabi ko nga sa 10 sinabi mo, 11 pa ang naging mali mo. Tuloy. This is very effective. Journey ng inyong palanggang Oo nga pala, napaka-effective mong tao. Biruin mo, pang Guinness Book of World Record yung kasinungalingan mo. Diba? Halika, tuloy natin. Totoo naman eh. Napaka-effective niyan tao. Pang Guinness Guinness Book of Record yung kaniyang pagiging sinungaling. Kung sa taong bayan nakakapagsinungaling to, what if pa kaya pag pagkaharap na kayo nito? Mas mabigat yon mga kapatid. Tuloy natin. At kayo, ano ginagawa nyo? Yung pangungulimbat sa kaban ng bayan. O, tignan mo, nagbintang ka na naman. Hindi mo na naman sinitignan yung sinasabi mo. Si Nino Barsaga, nilaglag na kayo. Okay? Nilaglag na kayo ni Nino. Kasi during that time, that PRRD days, baka talagang bayaran kayo. Oh. Diba? Binabayaran kayo to protect PRRD from social media. Ngayon, ano sasabihin ninyo? Nag-aakusa ka ng ganyan. Yung inyong pagpapahirap sa kaban ng bayan. Walang pinapahirapan sa kaban ng bayan. Kayo ang nagpahirap noon sa kaban ng bayan. Kayo ang totoong magnanakaw ng pera ng taong bayan. Mga kababayan ko. Tuloy. Si Lisa Smugs. Ay nako. Love of country ba yan? Yung pagnanakaw ng amo mo na si Lisa Araneta Smugs, pakikipagsabwatan sa Okada dahil si Lisa hindi maka-file ng case against me. At nakikipagsabwatan daw si Lisa sa Okada, tumatanggap daw ng bride, itong mga Marcos gumagamit daw. Pero ang malinaw na usapan dito, asan yung 51 billion nang napunta sa Davao? Yon literal, na until now hindi maipaliwanag na pera ng taong bayan. Until now, hindi maipaliwanag yung pera ng taong bayan na yon. Asan yung pera ng taong bayan na 51 billion pesos na napunta sa Davao? Sino ngayon ang totoong gumagamit at nangungulimbat ng pera ng taong bayan? Kasi bawat sasabihin mo, basag ka talaga dito. Kung ako gagamit ako ng promo beta, mga kababayan ko, dadami lang views ko, pero mas gusto kong lumaban ng patas eh. Sa lahat eh. Kasi kung mandadaya lang ako dito, kawawa to si Maharlika sa akin. Bubuhusan ko talaga to. Palibasa, saksakan ang dami ng nakahawakan ngayong pera, kaya kinakaya nila yung promo beta. Mga kababayan ko, that is a cheating. Mga kapatid, may araw din yan. Kay Attorney Glenn Chong laban sa kanyang signed affidavit na nakikipagsabuatan si Lisa sa Smartmatic noong March 2022. At si Lisa ay inaakusahan ko na nakikialam at nakikipagsabuatan dyan sa issue ng Okada. Hindi niya ako Ano? mapailan ng case. Kaya gumagamit siya ng kanyang mga ulol na mga... Hindi ka pinapailan ng case ni First Lady kasi ayaw niyang ibaba yung sarili niya sa'yo. If First Lady Lisa binaba yung sarili niya sa'yo at nilabanan kanya sa mga gusto mo, ay hitad makinig ka. No? Walang Lisa Araneta Marcos na bababa sa lower class o lower grade IQ na katulad mo. Okay? Si Lisa may talino kaya hindi pumapatol sa katulad mo.
Baka sabihin mo, inutusan ni Lisa si Abel. No? Tandaan mo, sariling lakad ni Abel yun. At walang kinalaman si Lisa doon. Baka na naman idamay mo, mahiya ka, huya. Gumising ka sa katotohanan. No? Ayaw ka ng mga Pilipino. Okay? Makinig ka, ayaw ka ng mga Pilipino. Baka sabihin mo na naman, inutusan ni Lisa yan si Abel Bacujo, kaya ganyan, dinimanda ako dito sa US. No. Napika lang si Abel sa'yo. Piruin mo, palamunin ka pa pala ni Abel nun. Pinatira ka pa sa kondo, di ka pa natuwa. Diba? Saan ka nakakita ng ganong kaibigan? Marunong mag-alaga. Tapos anong ginawa mo? Tinarantado mo dito sa social media, dinamay mo pa yung bata. Oh, natural. Mahal ni Abel yung pamangkin niya. Nag-iisang pamangkin eh. Ni Abel Bacujo, anong ginawa ni Abel? Anong ginawa nito? Dinamay niya pa doon. Ginawa niya pa ng kwento-kwentong kanya. Di binakbakan siya ngayon ng magkakapatid. Nung dinimanda ka, baka sabihin mo na naman, nagtutulong-tulungan ako ng mga ito kasi sinasabihan niya ni Lisa Smugs. Gaganon ka na naman. Magangangaw-ngaw ka na naman. Yan, shoutout mo na ako kay Tita Judy Basco. Dito ngayon. Diba? Where's Nanay Carmen? Oh, yan ang gagawin mo. Tuloy. Asong julol o mga ahas, kasi hindi niya kaya dahil isasalpak ko sa kipay ni Lisa Smugs ang ebidensya na nandoon siya sa Okada. Wala ka nga mailabas eh. Labas mo na lang. Ni isa, wala ka nga mailabas na ebidensya? Until now, wala ka ma-proven? Wala, Day. Huwag mo na ipilit dahil dili ka manalo talaga. Wasak ka talaga, Day.